Okay, good day everyone. So, I'll do a demo on creating undead soldier. Pero this time ano tayo refine tayo ng ng sketch. So, dito wala pa akong ginawang sketch. Pero doon sa nakita niyo naman, no, para maano niyo lang kung anong pwede niyong gawin when you do. Kasi yung iba minsan nahihirapan sa idea. You can look for sabi ko nga, ang daming pwedeng pagkunan ng mga references. Gather nyo lang yung materials. Sa akin, ang gagawin ko, gagamitin ko lang yung isang reference para makagawa ako ng ano. Kung nahirapan kayo sa sketch, no? So, kung nahirapan kayo mag-sketch ng monster, anong zombie, na soldier, ang gawin nyo, pwede naman, ang pwede nyo gawin is you can do silhouette, yung mga shapes. Kasi minsan nahihirapan sa pag-create ng ah, zombie or undead. Ano na ngayon parang kahit pa paano it's a very loose uh, figure, no? So hindi na kayo mahirapan. So pero kung nahirapan pa rin kayo, you can just use uh, reference, tapos or i-ano niyo siya as halimbawa sa akin ito, no? So I have sketched it out, or kung later gusto ko naman siyang i-block, so i-block ko siya. So kukulayin ko agad siya lahat, no? So itatakpan ko agad siya flat colors, or yeah, you can do it as silhouette, no? Tapos kung hindi if I'm not content with the design, so, babaguhin ko ulit, puwedeng ma-adjust niyo pa. So, anyway, yun naman kagandahan ng ano kasi ng ano, ng yung 'pag ini-sketch muna. So, puwede niyo pa siyang i-adjust. Oh, gaya niyan. So, binago ko yung shape, 'no? Um, so, yan yung balak ko sana, pero I want to change it. So, para makita niyo yung process ko. I'm using this kind of ano, brush kasi gusto ko may pagka-edgy, stylized yung look. So for the monster, for the undead, so wala pa akong na anong idea, pero something na not a typical zombie, no. So yan yung naisip ko. So I'm using some of the color of the tree. So kung makita niyo yan, so malayo dun sa ano, no. So yan ang ginagawa ko sa kanya. So tig lalagyan ko pa unti-unti ng detail. So nag-start ako sa mukha. Ayan. So, parang ano na siya, um, deform. So, ayan siya. Yan ang niyang itsura. Mas reddish look yung kanyang parang skin or brown. Tapos, parang focus nandun. Tapos, lagyan natin ng ilong pa ba? Or kahit yung ilong, deform na rin. Or, kumbaga, parang na-mutate na siya. So, parang ganyan. Ayan. Diba? So, okay ba siya? Tapos, since soldier, try natin lagyan ng color yung ibaba. Saka natin lagyan ng details yung damit. No? So, kulayin muna natin. Lagyan natin ng dark tone siya, pang panel. So, pwede dito, mag-start na tayo magbigay ng details ng damit.
Tapos, yeah. Dito, tingnan natin ang detail. So, very light tone sa kanya. Dito, yan. So, natin yung, ito, hindi natin nalagyan ng parang reddish. Yung ano pa rin ang parang skin. Tapos, panel. Okay. Tapos, yung sa kanyang arm, no? So, lalagyan din natin siya. Yung dito, yung mas maganda. Yung ganyan lang. Okay. So, gawin natin parang talagang ano siya, no? Parang nabali yung kamay niya. Tapos mas humaba, no? So, parang ganun. And then change colors again. So, ayan. Tapos, yung color sa damit. So, makita niyo naman yung ano, no, kung paano bigyan ng details. So, kahit yan, pwede na yung ganyan. Pero dapat lang, alam nyo kung saan ilalagay yung mga color, yung pinaka-bright niya, tapos yung pinaka-dark tone, okay. Okay ba? Green, so kailangan natin yung kulay nun. Tapos sa kanyang pants, so siguro dark. Ayan. No? Then, yung sa kabilang kamay, yun din. So, lalagyan natin.
Ano ba magandang ano sa kanya? Ng kamay ganon? Or ganyan? Or nakababa? Tingnan natin. So, adjust natin siya. Nakalatag na lang dito. O dito sa harap. So, parang ganyan na lang siguro. Then, some flesh part. Ayan. Kabila. Tapos, clean up. And din dito. Then, dodge. To dodge. Dodge. Huwag masyado. Ilagyan ng dodge tool. Tapos, dito, green shoes. Um, siguro gamitin natin siya parang baggy, ano, may parang, ano siya, bulsa. Tapos ito, bit of clean up. Then, gawin natin parang may mga punit. Then, green, light green. Yan. Tapos dito sa baba naman, gawin natin parang mga nakalaylay na ano ng parts ng pants pala. So, ayan. Sobrang may kulay. Hindi ko gusto yung color. And then, lagyan natin ng mas darker dito. Just to give focus here.
zoom in, bit of details. Dark to, i-ano natin to, and then natin ng red or blue. Para mas nakakatakot siguro. Tapos a bit of shade. Dito rin. Ayan. Tignan natin ang panel. So, mag-aan tayo para mas may ano dito, no? Details dito sa part ito. Tignan natin ang blue accent dito sa kabila. Para mas makita yung ano ng face ng mukha. Ayan. Okay. So, ayan. Tapos, gawin rin natin sa ibang part siguro. Natin ng parang mga detail yung kanyang katawan. Shade. Tapos, dito ang part. Ayan. Okay. So, yan. Or zombie. Refined zombie. So, adjust ko na lang ng color.
natin zombie soldier. Adjust natin ng coloring. So, color grade natin, color balance. Tapos, lagay tayo sa katawan niya ng multiply. Shade. Plus delete. Ayan. Okay. So, this is just example, no? So, pwede pa yan ano niya, pwede pang mag-adjust yan. So, halimbawa, if I want to make it smoother, so gagamit ako ng dodge. Pero, di ko trip yung ganun eh. So, mas better for me, no? So, kung ganyan. Tapos, yeah, I can still work on this one. Pwede ko pa rin i-ayusin. Like, yung may mga edges. So, i-adjust ko yan. So, tapos yung ano ng pagka-dark niya. So, kailangan i-ayusin nyo. So, yeah. So, ayan. So far. Yan yung kanyang shadow. Then, lagyan natin ng sharpen and distort noise. Okay. Paskunin natin muna tong face. Para meron tayong zoom in ng mukha. Ayan. Okay. So, that's it, no? So, yeah, it could be, pwede na siyang refinement. Kung gusto ko pa i-push, pwede pa yan. But just to give you some idea, no, kung paano nyo mas dadagdagan ng buhay yung inyong design concept.